Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung energies for yung ngayong full moon in Sagittarius sa June 11, 2025 at 3:43 p.m. Philippine time. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, so for you Cancer, itong full moon in Sagittarius is happening in your 6th house. 6th house is about your health, your work, your day-to-day work, your pets, ayan, and also organization. So maaring iba sa inyo, maaring aalis kayo sa isang organization na kinabibilangan nyo for some reasons, pwedeng for health reasons, pwedeng hindi mo na feel yung mga taong kasama mo sa organization na yan or sa grupo na yan, or maybe you're going through something and feeling mo hindi sila nakakatulong sa'yo. You will also focus on your health. Oo. So maaring meron kang mga gagawin para malaman mo kung ano yung mga bagay na dapat mong sundin or ipasok sa iyong pang-araw-araw na gawain to strengthen your health, your body. Some of you naman, pwedeng meron kayong bagong work or bagong pagkakaabalahan. Parang meron ditong change or shift na lilipat nyo yung attention nyo sa ibang bagay na kung saan mas magbibigay sa inyo ng income. So, pwedeng halimbawa, meron ka ngayong trabaho, tapos nag-try ka ng side hustle. Let's say, nagtitinda ka ng ibang products sa katrabaho mo. And you feel like parang nakakapagod. So, sumubo ka ng ibang paraan para kumita ng pera. Let's say, nag-online selling ka na lang. Or, nagtayo ka ng tindahan sa bahay nyo. So, other sources of income ang maaring kino-consider mo ngayon dahil maaring yung isa na work mo or isang source of income mo ay hindi na siya applicable sa'yo or hindi na siya nakakatulong sa'yo, lalo na kung lagi kang pagod at hindi mo na na-organize or hindi mo na na-manage, no? Just simply like that. Kasi minsan meron tayong mga circumstances na mga sitwasyon na at a certain season, kaya mo siyang asikasuhin, pero kapag dumating na yung isang season, wala na, hindi mo na kayang ayusin. For example, ako, kapag bakasyon yung mga anak ko, bakasyon sa school, mas marami akong nagagawang projects, creative projects, mas nakakapagtrabaho ako, mas nakakapag-create ako ng mga videos. Pero kapag may pasok na sila, dun na ako medyo nare-restrict kasi limitado na lang yung oras ko. So, ganung changes yung nakikita ko for you. Some of you are going through something, no? Pwedeng sa ngayon, you can be quite emotional during this time, no? Lalo na sa mga nagbabago sa routine mo, sa pang-araw-araw mong ginagawa. Some of you naman, I'm seeing losses, okay? So, syempre, hindi naman ito mag-resonate para sa lahat sa inyo. Kung meron kayong pets, tapos yung pet ninyo ay medyo matanda na, like ilang years old na, maaring mawawala na sila, no? I mean, alam mo na yan for sure na dahil sa katandaan, no? Dahil sa old age na rin. Kasi syempre, lahat naman tayo ay mawawala sa mundo at some point. So, maaring ganon kasi this is also about losses, no, with the 12th house. And may challenge siya sa 6th house mo, which is about your pets or your health. So, that's why kailangan mo rin talagang bigyan ng attention rin yung kalusugan mo. Oo, kasi maaring you realize na may mga bagay kang ginagawa sa araw-araw na hindi nakakatulong sa kalusugan mo. Pwedeng iba sa inyo may bisyo, so ititigil nyo na yung bisyo na yan or ililesen nyo na para mas maging malakas kayo, malusog, masigla, diba? At mas marami pa kayong magawa at mas marami kayong maipundar, ayan, with the 2nd house here kasi meron tong positive aspect sa inyong 6th house. Okay? So, let's see what is the energy of the 6th house. You have the Knight of Wands and the 8 of Pentacles. So,
itong panahon na to, no, mas magiging hardworking ka, mas magpo-focus ka doon sa mga trabaho or kasi pag sinabi natin trabaho, hindi lang naman yan sa profession mo pwede ring mga creative projects mo. Or yung effort na binibigay mo ay may nakikita kang resulta. So, yun yung binibigyan mo ng focus at attention. Hindi ka na nagwe-waste ng time, hindi ka na nagsasayang ng energy mo sa mga bagay, sitwasyon na alam mong hindi naman to worth it na para sa'yo. What is the 12th house energy? Oh my God. Oh my God. Oh, okay. Especially Cancer risings. There is something na within you na you are dealing with. Pwedeng personal struggle mo to na ikaw lang ang nakakaalam or sinasarili mo, no? So, it's heartbreaking, no? Kasi yung iba sa inyo, there's some sort of pain na unbearable, that is affecting your mental health, even your spiritual beliefs. Kaya siguro yung iba sa inyo, dinadivert nyo yung attention nyo sa pagtatrabaho para malibang kayo at mawala na sa isip nyo yung mga pinoproblema ninyo. This is something internal, no? Some of you psychological, no? Ibig sabihin is it's within your mind how you think. So I suggest if talagang ang hirap ng dalhin, have someone na makakausap mo para mapagsabihan mo ng nararamdaman mo, someone na pinagkakatiwalaan mo, or you have to get help, no, from a professional. Of course, hindi naman para sa lahat, but I can feel the pain, no, for some of you. Na there's also a frustration about your situation ngayon na ayaw mo. Yung parang ginagawa mo ngayon na ayaw mo. Pero some of you feeling nyo wala kayong magawa. Because it is supporting your finances. It is supporting your needs. What is the energy of the second house? Oh, wow, okay. So you have the Six of Wands, which is about success, and the Queen of Swords. So, ang nakikita ko rito is if you really put yourself, your mind, your attention into something, you will definitely gain success from there. Okay? Yun nga lang, you have to be careful, maging wais ka sa pag-handle ng finances mo. Kasi pwedeng meron mga taong mag-take advantage of your kindness and sila pa yung magdadagdag sa pinoproblema mo. Okay? So, i-guard mo yung iyong finances, yung iyong resources kasi pinaghirapan mo yan Oh my God, prosperity lies ahead. So, wag na kayong maiyak, Cancer, kasi lalo na Jupiter is entering your sign. Diba? Ngayon yan, June 10. Release control. Yes, there are things na beyond our control. Kapag hindi na natin to kontrolado, let's just surrender, let it go, and kung kaya mong i-control, then, take responsibility. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.